po, nandito tayo sa Taguig Yakap Center for Children with Disabilities. Ito po ang ating facility para po sa mga bata at mga kabataan po na mayroong mga kapansanan. It's an inclusive learning and resource center na ibig sabihin po lahat ng mga pangangailangan ng mga naturing kong mga bata at mga kabataan ay meron po tayong ipinaprovide sa kanila. So, meron po tayong mga learning support programs. We also have medical support programs na komprehensibo at kumpleto. Mahal ang mga serbisyong ito kapag kukunin sa labas, pero dito po ay naipoprovide natin sa City of Taguig. Libre po siya ng free service. Lahat may chance na mabigyan ng ganitong serbisyo. Kumbaga nagbibigay ng hope sa mga parents, pwede pa pala nilang mabigyan ng further pathway yung buhay ng mga anak po nila. No? So, majority ng mga clients namin talagang came from a family na hindi nila afford kuha ng mga serbisyong ganito. Kasi, to be honest, talagang lahat private yung nag-offer yung city na magkaroon ng ganitong programa. Nagbigay sila ng hope sa mga families na merong mga anak na neurodivergent, na may mga special conditions. And yun po, sobrang ano po yun sa kanila. A hope and a empowerment for them. So, ako po ay ipinanganak na wala talagang kapansanan po sa paningin. Unexpectedly, nung nasa grade 4 po ako, nag-start po yung aking right eye na diagnose po ng eye disease na tinatawag po nilang open angle glaucoma po. Incoming second year, yung left eye ko na naman yung na-diagnose. Tapos, ilang buwan lang after na-diagnose ng left eye ko, na wala na po talaga siya. Nag-message yung si Ma'am Jonah dito sa Taguig. And then, Ma'am Claire called me po, willing ka ba mag-teach ng Braille? Tapos, yun po yung agad na pumasok sa isip ko na, opo, yun po yung agad kong reply kasi parang yun nga po, pag-give ako sa iba na katulad kasi alam ko po yung feeling ng nangangailangan ka, tapos naghahanap ka ng saan ka ulit para makabangon po ulit. Ito po yung way ko na katulong, especially sa mga kabataan po na may kapansanan din sa paningin na parang iba po kasi yung pag nagtuturo ka sa kanila tapos ikaw mismo is naka-experience po. So, I am teaching as a model to them na parang sa isip ng bata na kaya nga ni Teacher Sai. So, why not ako? Kami rin naman po, before po na itayo ang Taguig Yakap Center, katakot-takot na research, katakot-takot na benchmark din po ang ginawa natin because we wanted to give the best service that we could give to fellow Taguigueños. Parang ganun. Kasi ito yung future ng Taguig eh. Ito mga batang to, even though they have disabilities, hindi pwedeng i-itsipwera. Hindi pwedeng hindi pantay yung tingin sa kung ano yung maaari nilang iambag sa lipunan.